Ka-Express, sa panahon ngayon ng modern NBA, halos lahat ng koponang naghahanap ng isang malaking center na hindi lang matangkad, kundi marunong magpasa, bumasa ng depensa, at kayang sumabay sa mabilis na spacing game. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit biglang lumalakas ulit ang usapan tungkol kay Kai Sotto matapos ang sunod-sunod na improvements niya bilang isang legit 7'3" big man. At dito pumapasok ang nakakagulat na tanong, posible bang mas mataas pa ang ceiling ni Kai kesa kay Isaiah Hartenstein? Kung titingnan ang current NBA status, malinaw na lamang si Isaiah ngayon, proven na siya sa NBA system, physical, mataas ang IQ, elite rebounder, mahusay sa screens at isa sa pinaka-underrated passing center sa liga. Pero kapag pinag-usapan ang pure tools at natural talent package, dito nagsisimulang maging delikado ang comparison. Si Kai kasi, ibang klaseng 7'3", hindi lang siya poste sa ilalim, marunong siyang magdala ng bola, may soft touch sa perimeter, kayang tumira sa labas at may natural timing bilang rim protector. Nung bata pa lang siya, madalas siyang ikumpara sa mga stretch bigs dahil sa kanyang fluidity sa galaw. May mga scouting reports pa noon na pumuri sa kanyang shooting mechanics at versatility bilang modern big. At kung ma-develop niya ng tuluyan ang kanyang katawan, lateral quickness at consistency, doon nagsisimulang mabuo ang idea na baka mas mataas talaga ang potential ceiling ni Kai kesa kasalukuyang version ni Isaiah. Pero ang pinakamalaking tanong, handa na ba siyang patunayan ito laban sa totoong elite competition? At kung may isang bagay na lalong nagpapalakas sa argumento na posibleng mas mataas ang ceiling ni Kai kesa kay Isaiah, ito ay ang laro niya laban sa world level competition. Dahil maraming 7-footer ang maganda lang tingnan sa highlights o domestic leagues, pero kapag humarap na sa malalakas, physical at internationally disciplined teams, doon bumabagsak ang karamihan. At si Kai, may ilang laban na talagang nagbigay siya ng matinding pag-asa sa fans at scouts tungkol sa tunay niyang potential. Isa sa pinaka-importanting halimbawa nito ay ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Latvia men's national team noong FIBA World Cup qualifiers. Tandaan natin, ang Latvia noon ay isa sa pinakamainit at pinaka-disciplined na European teams sa buong mundo. Puno sila ng shooters, skill big at system basketball at mas nakakagulat, umabot pa sila bilang world number 4 sa FIBA ranking sa kalaunan. Pero sa gitna ng napakalaking katawan at European physicality, hindi natakot si Kai. Pinakita niya doon ang kombinasyon ng haba, timing at offensive confidence laban sa elite level competition. Hindi lang simpleng survive ang ginawa niya, may stretches pa na siya mismo ang nagbibigay ng matchup problem sa depensa ng Latvia. Yung touch niya, malapit sa ring, weak side defense at ability niyang umatake bilang mobile 7'3" player, doon nagsimulang makita ng marami na may kakaiba talaga siyang ceiling. At hindi lang Latvia, sa FIBA Asia Cup laban sa New Zealand men's national team, isa na naman itong malaking test para kay Kai dahil kilala ang New Zealand sa pagiging sobrang physical, aggressive at disciplined sa depensa. Ito yung tipo ng team na kadalasang sinusubukang bugbugin ang mga batang Asian big men para mawalan ng kumpiyansa. Pero muling sumagot si Kai, nagpakita siya ng rim protection, rebounds, interior scoring at composure sa malaliking moments. At ang pinaka-importante, hindi siya mukhang overwhelmed para sa isang homegrown Pinoy na 7'3" player. Napakalaking bagay noon dahil historically, bihira ang Asian big men na kayang makipagsabayan physically laban sa may finesse skill set pa. At doon pumapasok ang pinaka-importanting bagay ng comparison kay Isaiah. Sa Isaiah kasi, develop na ang identity niya. Alam na ng NBA kung ano siya, ay IQ connector big, rebounder, screener, passer, interior defender. Pero si Kai, parang unfinished blueprint pa rin. At minsan, ang unfinished blueprint ang mas nakaka-excite. Dahil habang tumatagal, mas gumaganda ang kanyang footwork, mas lumalakas ang kanyang katawan, at mas nagiging confident siya sa pagbasa ng depensa. Kapag tuluyang nagsama ang physical maturity at natural talent package niya, pwedeng lumabas ang isang player archetype na napakahirap hanapin sa modern basketball. Isang legit 7'3" na kayang mag-spacing, shot blocking, passing at scoring na hindi mabagal ang galaw. Kaya para sa maraming Pinoy, hindi lang simpleng fan hype ang usapan dito. Ito ay tanong kung hanggang saan talaga kayang dalhin ni Kai ang isang skill set na sobrang bihira kahit sa international basketball. Well, hindi madaling ikumpara si Kai kay Isaiah dahil magkaiba ang landas nila sa basketball. Sa Isaiah,
Dumaan sa matinding NBA grind, napatunayan na niya ang kanyang sarili laban sa pinakamalakas na atleta sa mundo. Physical siya, matibay sa bagaan, mahusay sa pick and roll reads at napakataas ang basketball IQ. Kaya nga, naging napaka-importanteng piyesa niya sa modern NBA rotations. Pero ang dahilan kung bakit maraming fans at analysts ang hindi basta binabasura ang comparison na to, at dahil sa unique skill package ni Kai bilang isang legit 7'3 center, hindi normal ang isang tao na ganyang katangkad pero may shooting touch, coordination at mobility na parang wing player minsan. At isa yun sa pinakaunang napansin ng international scouts kay Kai nung teenager pa lang siya. Sa NBA Australia, kahit limitado ang kanyang minutes noon, pinakita niya na kaya niyang tumira mula sa labas habang may natural rim protection instincts. Nagkaroon pa siya noon ng 38% 3-point shooting clip sa limited opportunities, bagay na hindi karaniwan para sa isang 7'3 center. At dito nagsimulang naging interesting ang comparison. Sa Isaiah, mahusay sa dirty work ng basketball, screens, rebounds, positioning, passing, interior defense, pero hindi siya natural scoring threat mula sa perimeter. Hindi rin siya yung tipong may unicorn offensive potential. At si Kai, may flashes siya ng modern unicorn skill set. Kapag nakukuha niya ang kumpiyansa, kaya niyang mag-short roll playmaking, may soft floater game, marunong pumosisyon bilang weak side shot blocker, at higit sa lahat, may natural touch siya na hindi mo matuturo basta-basta sa isang 7'3 athlete. At totoo, ang pinakamalaking laban ni Kai ay hindi skill, katawan, strength, physical maturity, consistency. Dahil sa NBA, hindi sapat ang may talent ka lang, kailangang handa kang mabugbog gabi-gabi ng malalakas na centers. At dito lamang si Isaiah ngayon, mas physical siya, mas mabilis magdesisyon, mas sanay sa NBA contact, mas refined ang positioning niya sa depensa. Pero kapag usapang upside, doon nagiging nakakatakot si Kai. So imagine mo lang isang 7'3 player na may perimeter shooting potential, rim protection, soft hands, passing instincts at improved mobility. Sa modern basketball, ang ganyang prototype ang hinahanap ng halos lahat ng teams. Kaya kahit maraming doubters noon, patuloy pa rin may NBA interest at scouting attention si Kai sa iba't ibang yugto ng kanyang career. At ito ang dahilan kung bakit hindi basta hype lang ang comparison na to. Hindi sinasabing mas magaling na ngayon si Kai kaysa kay Isaiah, pero kapag pinag-usapan ang raw ceiling bilang modern 7'3 weapon, maintindihan kung bakit maraming Pinoy ang naniniwalang may posibilidad talagang lampasan ni Kai ang level ni Isaiah balang araw. Sa ngayon, mas accomplished at mas proven pa rin si Isaiah dahil napatunayan na niya ang kanyang sarili sa pinakamahirap na liga sa mundo. Pero pagdating sa natural gifts, offensive upside at rare modern big skill set, malinaw kung bakit marami ang naniniwalan, espesyal talaga si Kai Sotto.